Meron ako ditong isang heni. Hiniram ko to kay Apong Minyong. Alam nyo, dito sa amin sa Arayat, Pampanga, kapag gusto mo nang magkaroon ng manok, kapag wala kang manok, di ba? Gusto mo magkaroon ng manok, hiram ka lang ng brood cock, katsaw, at hiram ka lang ng brood hen. O, inahin. Tapos, magpapalahi ka. Kailangan meron kang, katulad yan, breeding pen. Magpapalahi ka, yung mga sisiw sa'yo na, tapos ibabalik mo lang yung hiniram mo na brood cock at yung hiniram mo na brood hen. So, papakita ko sa inyo na ako'y nanghiram ng brood cock at nanghiram ako ng brood hen. So, bakit naman heni ang napili kong hiramin? Tsaka bakit gray yung hen? Kasi nung bata pa ako, ang tiyuhin ko, meron siyang mga manok na magaling. Heni sila na kulay gray. Imagine mo ito, heni pero gray lang siya, gray. Ganito siya, lalaki, pero ang kulay niya katulad nun. Yung inahin doon sa loob. Yan siya. Sige, i-zoom. Kalaguna. O yan, ganyan ang kulay. Wow. Pretty. Yan. So naisipan ko na i-recreate ko yung dating manok ni tito ko. Shout out sa iyo, Bapandoy. I-recreate ko yung manok mo na pangalan niya, Helicopter. O di ba? Helicopter ang pangalan nun. Malit pa ako nun. Naalala ko, nanalo yun, nanalo. May dala silang talunan. Tapos nilapag nila dun sa mesa. Nilapag din nila yung heni. Kasi tinutuka-tuka ng heni. Tapos sinasabi ng chewing ko na nanalo. Tapos may mga sugat siya na nakatahi. Yung heni. Well, itong heni namin na nahiram ay 2-time winner. Sexy ang katawan. Hindi siya ganun ka laking katawan pero matangkad. Lalagay natin siya. 2-time winner na baldado na yung isang pakpak. Balda na yung pakpak. 2-time winner heni. Pakpak niya. Hindi na normal yung pakpak nyo. Bala mo pilay na. Oo. Yun. Patingin ako Henny. Pogi yung heni. Magandang Matikas. ngayon. Wala siyang pakialam sa lahat. Basta kain sa mangga. Basa pakiaw. Ayun. Ay, Kalaguna. Ngayon, itong aming hen. Kunin ko yung hen para sa inyo. Itong aming hen ay isang isang gray. Na malagawa. Gray. Straight comb. Gray. Ang magiging anak nito, halos picom kasi dominant yung picom eh. Tapos, lahat ng mga anak na lalaki, basta lalaki, gray. Sex link siya. Kapag gray ang babae, lahat ng anak niyang lalaki, gray. Pero pag lalaki ang gray, meron siyang anak na lalaking gray, meron siyang babaeng anak na gray. Kapag sisiw pa lang, ang lahat ng lumitaw na gray, lalaki. 100%. Mabilis sila na. Oh, sex link ang tawag doon. So ito yung gray namin na inahin, napakaganda. Maganda siyang sukat na inahin, malaking inahin siya. Bulky. So ang pagbibreed ngayong buwan na to ay actually hindi na advisable dahil malapit na sa tag-ulan. Yung mga sisiw maliliit pa lang mag-uulan na. Medyo delikado, baka magkasakit, mamatay. Di katulad ng mga sisiw doon na malalaki na. Pagdating ng tag-ulan, mas malalaki na yan. So well, eto na yung aming gray. Ibabalik ko na at hindi na natin i-istorbohin, no? Meron na siyang isang itim. Gray hen. Hahapon na naman siya. O kasi bagong sama pa lang sila, so mailap pa. Mailap pa sa katsaw. Kasi ito hindi naghahaya kumain. Oo. So gutom tuloy si Gray. Pero may pagkain sila. Kinalat nito yung pagkain para tawagin niya. So yung mga hiniram namin na yan, siyempre pag nagkasisiw na yan,
yung sisiw pwede nang iawat or gusto mo nang ilawan na lang para maibalik na yung mga hen tsaka broodcock. Dahil dapat ibalik mo nang mabuti yan. Kasi pag binalik mo na may diferensya, siyempre nakakaya, hindi ka napapahiramin or siyempre may something na baka magalit sa'yo, hindi ka na pagbigyan sa susunod. Dapat kung paano mo siya hiniram, mas maganda, mas better mo siyang ibabalik na mas better dun sa health niya nung hiniram mo siya. Kung pwede lang. Yan o, lalaki na. So pagdating ng tag-ulan, mas malaki na yan sila. Mas malaki sila ngayon. Hello. Kesa dating nung nakita nyo sila dun sa Sarangasang. Hello. Pagdating ng tag-ulan, malalakas na yan. Hindi na yan isipin. Hindi mo na iisipin na baka magkasakit. Medyo meron na silang laban. Kesa dun sa mga maliliit na sisiw. Ngayon, meron kami mga gray na sisiw, mga bigay lang sa amin. Ayan. Kasing edad din lang din ng mga sisiw namin. Laguna. Mabusog sila. Oh, yan talagang pag lumaki yan, malalakas yan dahil papakawalan niya sa bundok. Sa ilang araw na lang kasi sinasaya na lang sila sa baba. Dadali na yan sila sa bundok. At kukuhanan namin yung pagdadala sa bundok para makita nyo kung anong itsura ng farm ni Papa Manny. Kung anong itsura. No, napakadami naming mga sisiw ngayon. Pero may iwan yan sila Rudy syempre. Hindi na yan dadalhin Yung mga doon. na-select. Tama Oo. ba? Yung mga na-select nung nakaraan, yun ang dadalhin. Yan ang dadalhin. doon. Okay. Tingnan mo si Rudy oh. Ang laki na, tangkad oh. Tangkad ni Rudy. Umayos na yung mga balahibo niya. Ang ganda nga eh. Wala mo nakadrawit ang buntot na. Yan naman, maiingan. Itong mga mahihingi na to, mga hindi na out. Hindi to dadali ng bundok. Dito lang yan. Oh, lalo ng cobra. Yan ang mga magiging masasarap na putahe yung mga yan. Yan ang tinatawag na adobo wine. Yan ang mga pang-adobo talaga. Caldereta wine. Caldereta, asado, pinatisan. Kung kumakain ba kayo ng pinatisan, masarap yun. Parang adobo na patis ang ginamit. Oh. Bata pa si Crocodile eh. So lahat ng mga ipapalabas ko ngayon, tsaka sa next season, yan. Next season pa to. So makikita ko pa yung mga anak niya next season kung anong itsura. Next season magpapalahi. So sa next season, dun pa lang makikita ang resulta ng mga anak nila. Ay, talagang alagang-alaga to. Tignan niyo naman yung kintab ng balahibo. Tignan niyo naman yung tubo ng balahibo, walang blemish, talagang green na green, no? Lab na lab ito. Ano pangalan niya? Crocodile lab. Mukha siyang native, mga kaibigan. So, alam ko marami magko-comment na native yan, pang tinola, pang adobo. O siguro, yun ang palagay nila. Pero hindi siya pang tinola, pang adobo. Actually, maganda yung bloodline niya. Bobby balls. Capistrano balls. Asil. Meron siyang grade. Asil grade. So, ang kapartner niya, Mitra Blue. Si Lady Blue. Kaya siya tinawag na Lady Blue dahil dun sa kanyang lahi. Mitra Blue. Siya si Lady Blue. Yung mga pangalan ng mga inahin natin, ng mga dalaga natin is? Miss Universe, Big Brown Eyes, Lady Blue. Lady Blue. So, mga kaibigan, hindi pa namin maipapakita sa inyo kung anong resulta ng aming mga magiging experiment. Kasi wala pa nga, ine-experiment pa lang. So, abangan nyo lang sa mga sumusunod na mga video as they grow, as they hatch, as they grow. Napapanood nyo. Diba? Crocodile. Parang native oh. Native na native. Talagang native. Maano ang puso ko sa mga ganitong klaseng itsurang manok. Parang malapit ang puso ko dahil nung bata ko, yung mga manok ng mga chewing ko, idol ko mga ganyan ang itsura. Kasi nung araw wala pang Texas dito sa amin eh.
Puro mga native lang ang nilalaban sa sabungan. Well, sana nag-enjoy kayo sa aming mga pinakita mga alaga. Hanggang sa susunod na episode. Maraming salamat sa inyong panonood. Paalam. Crocodile. Paalam na, crocodile.